Pinakamalaking shipbuilding company sa bansa ang Hanjin Heavy Industries and Construction Corporation. Tinatayang nasa 20,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho rito. Sa tala ng Department of Labor and Employment, umabot na sa 19 ang bilang ng mga manggagawang nasawi sa Hanjin mula 2006 hanggang 2011. Paano tinutugunan ng pamahalaan ang isyong ito? Mayo ng taong ito, isang grupong lumapit sa amin para ipakita ang video na kuha mula sa cellphone camera. Sa video makikita ang isang lalaking nakaandusay sa ibaba ng isang scaffolding. Kwento ng kumuha ng video na itatago natin sa pangalang Ray. December 17, 2011, nang makuna niya ng video ang insidente. Ang lalaking nakaandusay sa video, ang kasama niyang si Boyet, hindi niya tunay na pangalan. Pagkatapos ng tanghalian, umakyat siya sa ikatlong palapag ng para may aayusin siya dahil nga nakita niya siguro merong parang mali sa nai-welding sa frame ng gagawin niya. So, bumuka yung scaffolding, yung platform, walang tali kasi bubabol yun. Hindi man lang nila fix. Bumagsak siya pababa. Ang pagkakasabi nila, nalaglag siya sa may ikatlong palapag ng scaffolding. So, sumusukat siya ng halos 24 feet. Ayon kay Ray, ang insidente ay naganap sa Hanjin Heavy Enterprises and Construction Corporation, isang Korean shipbuilding company na itinayo sa Subic, Zambales noong 2006. Itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking shipbuilding company sa buong mundo. Tinatayang nasa 20,000 Pilipino ang nagtatrabaho rito, kabilang na si Ray. Si Boyet naman, dating welder sa construction site doon. Kwento ni Ray, wala raw harness o proteksyon sa katawan si Boyet na sana'y nakapagsalba sa kanya mula sa pagkahulog. Wala kaming harness. Binibigyan kami ng safety belt pero limitado. Ang labis daw na ikinabahala ni Ray noon ang umano'y matagal na pagdating ng rescue o medical team. Nakita ko doon, nagsisigawan na yung mga foreman na Pilipino at saka Koreano at nandun din yung mga safety patrol na pinapaypayan si... Habang nakikita ko, tuloy yung danak ng dugo sa ulo. Napakatagal na talagang saklolo. Umabot pa raw ng buhay sa ospital si Boyet, pero makalipas lamang ang 2 buwan, tuluyan siyang binawian ng buhay. Ang pagkamatay ni Boyet ay isa lang sa 19 na bilang ng mga namatay na manggagawa ng Hanjin na naitala ng Department of Labor and Employment o DOLE mula 2006 hanggang 2011 sa isinagawang pag-aaral ng Institute for Occupational Health and Safety Development noong 2011. Sa Pilipinas, 3 manggagawa ang namamatay kada linggo dahil sa mapanganib na trabaho. Sa 126 na reported deaths noong taong iyon, 56 o 44% ang naganap sa construction sites. Sa pamamagitan ng isang written statement, sinagot nila ang mga isyong ipinupukol sa kanila. Sa kaso ni Boyet, sinabi nila ang aksidente ay bunga raw ng unsafe act at hindi raw ng unsafe working condition. Ibig sabihin, ang empleyado raw ang hindi sumunod sa kanilang safety guidelines. Iginit nilang hindi nagsuot ng safety harness si Boyet kahit pa meron sila nito. Sinagot rin daw nila ang gasto sa pagpapospital ni Boyet na umabot ng mahigit 1.5 million pesos. Ayon pa sa pamunuan ng Hanjin, mayroon daw silang emergency clinic na may 28 hospital bed, 8 nurses at 3 physician. Dito raw dinadala at nilalapatan ng pao ng lunas ang mga empleyadong nagtatamo ng injury. Pero ayon kay Dr. Dulce Gas, dating Executive Director ng Occupational Safety and Health Center ng Department of Labor and Employment, ospital at hindi basta emergency clinic ang dapat mayroon ng construction site gaya ng Hanjin na may libo-libong trabahante. Sa kanila, dapat meron silang full-time dyan, doktor, full-time nurses, sa dami nila, full-time first aiders. Pero pa yung sila ay merong pagre-referan na hospital for more serious diseases. I don't know, but during when I was still with the Department of Labor, I know that the nearest hospital was almost an hour away. It's in Subic. And pagka ikaw ay medyo serious, baka hindi ka na umabot doon. Ang kawalan daw ng ospital ang isa sa maaaring dahilan kung bakit tuluyang nabulag ang kanang mata ni Orlando Alfonso.
Dati siyang painting deputy foreman ng Kalayaan iTech Corporation, isa sa mga subcontractor na nasa ilalim ng Hanjin. Taong 2009 daw nang maaksidente sa Orlando sa loob ng shipyard. Pumunta ako sa Passageway, Project 17, dito sa starboard para buksan yung manhole. Dahil yung mga tao ko kasi ma'am, nagtatrabaho doon. So, walang ventilation. So, binuksan ko dahil nagpa-power grinder sila. Siyempre, malikabok yun. So, wala exhaust. So, tinawag ako ng foreman ko na Koreano na sabi niya sa akin to remove that manhole. Batid daw niyang mapanganib para sa kanyang mata ang gagawing pagbubukas ng manhole. Kaya agad siyang humingi ng protective gear sa kanyang mga amo. So, humingi rin ako ng gadget sa warehouse man na para sa mata ko. Wala naman silang maibigay. Ginawa pa rin daw ni Orlando ang utos sa kanya kahit pa wala siyang proteksyon sa mata hanggang sa maganap ang aksidente. Natalsikan ng metal ang kanyang mata. Pagkapasok ko doon sa clinic, walang tao sa clinic, walang safety. Or either na sinasabi natin na yung first aid man lang na sana na naagapan sana yung mata ko. Sana kung nilayan nila, may tao doon sa safety clinic or yung ambulansya doon na tiningnan nila yung mata ko o kung nangyari, etc. Nadala sana nila ako sa isang hospital nearest sa kung saan man ang company hospital ng nila. Naimpeksyon ang kanang mata ni Orlando hanggang sa tuluyan na itong tinanggal nung nakarang taon. Marin namang pinabulaanan ng Hanjin ang nangyari kay Alfonso. Sa kanilang written statement, sinabi nilang si Orlando ang hindi nagsuot ng kanyang safety goggles kahit pa mayroon naman ito ang kumpanya. Hindi rin daw totoong walang medical personnel sa kanilang emergency clinic. Naka-record pa nga raw doon nang pumunta si Orlando at nabigyan ng first aid. Sinagot din daw ng kanyang employer ang mga nagastos niya sa ospital at nakatanggap pa raw siya ng benepisyong mahigit 180,000 pesos. Inaanap ko lang yung safety. Sana sa yung safety namin. Kahit ngayon, hindi kami binabayaran. Yung damage perwishes nila, hazard daw space na, hindi nila bibigay. O ano yung ilalaban namin? Hindi lang naman ako ng kaganito marami kami. Noon pang taong 2006, may mga naiulat ng aksidente at mga kaso ng pagkamatay ng ilang empleyado ng Hanjin. Ito nagbigay daan para sa isang Senate inquiry sa ilalim ng Senate Committee on Labor and Employment. Habang gumugulong ang pagdinig doon sa Senado, personal na bumisita si Committee Chairman Senator Jinggoy Estrada sa Hanjin Shipyard sa Subic, Zambales noong February 2009. Maski sila ay nahirapan ding makapasok sa loob ng Hanjin. Dahil 25 kilometro pa ang layo ng ospital mula sa Hanjin, kaya hindi raw mabilis na natutugunan ang emergency cases. Inirekomenda niyang kailangan magkaroon ng ospital sa loob mismo ng Hanjin Shipyard. Pero 3 taon na ang lumipas, wala pa ring ospital sa loob ng Hanjin Shipyard. Binuo ng DOLE ang Task Force Hanjin para imbestigahan ang mga nai-report na aksidenteng nangyayari sa loob ng shipyard. Generally, hindi ko masasabing unsafe ang working conditions sa Hanjin based on the reports of our inspectors. Ang nakasulat dun sa report nila is there are some dalawa yatang heavy equipments na hindi tested. Dapat kasi may testing yon ng accredited safety training organizations. At ang isa yung merong mga skilled workers na walang certification sa TESDA. Aminadong DOLE, mayroon lamang daw silang 200 inspektor sa kasalukuyan. Kulang na kulang daw ang bilang na ito para ma-inspeksyon na mahigit 700,000 mga kumpanya sa bansa. The President accommodated our request. He granted us additional 372 plantilla positions para maging inspector po na additional complement ng Department of Labor. That's one area that we could use para dumami naman ang ating reach. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, bukod sa kakulangan ng mga tauhan, hindi rin daw maigpit ang mga patakaran ng DOLE para sa mga kumpanya. Dadaan ka na lamang sa self-assessment. Tuwing unang first quarter ng taon, bibigyan ka nila ng isang pirasong papel. Fill-upan mo yun. Chichikan mo kung ikaw ay sumusunod sa mga kasalukuyang safety standards at ipapasa mo yun sa DOLE. Yun na lamang yun. Ito po ngayon ay para na lamang sa mga merong union
Nakasama po ang mga union officers and members na mag-check ng kalagayan sa kumpanya. Hindi na po natin pinapatupad ngayon na kapag 200 and above yung mga workers sa isang establishment ay hindi na po ini-inspeksyon. Ini-inspeksyon po yon at lalong-lalo na pong ini-inspeksyon ang hygiene. Idagdag pa raw dito ang kawalan ng mabigat na parusa para sa mga lumalabag sa safety rules na itinakda ng DOLE. Sa kasalukuyang Labor Code ng Pilipinas, nagsisilbi lang bilang guidelines kung saan hinikayat ng DOLE na sumunod ang mga kumpanya sa kanilang mga polisiya. Gayunman, wala pa namang kakibat na parusa ang mga kumpanyang mapapatunayang lalabag sa kanilang occupational safety standards. Ito, panawagan namin sa mga lawmakers, please lang, lagyan nyo naman ng parusa itong kasalukuyang health and safety standards natin. At ikalawa, kailangan talaga mas mahigpit ang pagbabantay ng gobyerno sa mga lugar pagawa. Ang pagsisiguro sa kaligtasan ng bawat manggagawa ay hindi lang pagtupad sa kanilang karapatan, kundi isa sa mga batayan ng isang makataong lipunan. Mas mahigpit na inspeksyon, pagpapatupad ng mas mabigat na parusa at implementasyon ng mga polisiya ang nararapat na ipatupad ng pamahalaan para hindi malagay ang mga manggagawa sa bingit ng kapahamakan. Ako si Jigo Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. I charge this private prosecutor with complaint of discrimination. I have the evidence.